Mula sa punong himpilan ng Philippine Marine Corps, ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program sa ulo ng mga balita. Iron Fist 24 sa Japan dinaluhan ng Philippine Marine Corps. Komandan Philippine Marine Corps bumisita sa United Kingdom Royal Marines. Opisyal ng Transportation Security bumisita sa 2nd Marine Brigade. Loose firearms sa Tawi-Tawi isinuko. Dating komunista nagbalik loob sa gobyerno. Unilateral exercise isinagawa sa Cagayan. Ito ang Balitang Mandirigma. Ang inyong tagapagbalitang Mandirigma, 2nd Lieutenant Francis Gonzales at Captain Tisha Alamil, Philippine Navy Marines. Magandang araw. Ito ang mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang Mandirigma mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. 24 oras na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines. At ako si Captain Tisha Alamil, Philippine Navy Marines. Ito ang Balitang Mandirigma. Sa ulo ng mga balita. Tumulak patungong Okinawa, Japan ang Deputy Commandant, Philippine Marine Corps na si Brigadier General Romeo T. Racadio, Philippine Navy Marines at ang mga delegado ng Philippine Marine Corps noong March 11 hanggang March 13, 2024 upang dumalo sa tinaguriang Iron Fist 24. Lumahok bilang taga-Masito observers ang Philippine Marine Corps sa nakalipas na bilateral exercise sa Japan na tinawag na Iron Fist 24. Ito ay isang bilateral amphibious training sa pagitan ng Japan Ground Force at 3rd Marine Expeditionary Force ng US Marine Corps. Ang exercise na ito na taonang isinasagawa ay may layuning mapaunlad ang pinagsamang pwersa ng mga bansang kasama dito, lalo na pagdating sa amphibious capabilities. Bumisita si Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, Commandant Philippine Marine Corps sa United Kingdom Royal Marines noong March 15 hanggang March 22, 2024. Si Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, kasamang 4 pang delegado ng Philippine Marine Corps ang naimbitahan ng United Kingdom Royal Marines upang bisitahin ang UK Commando Forces sa London. Sa nasabing pagbisita ay napag-usapan ang kapabilidad, best practices at mga training exchange programs sa pagitan ng PMC at UK Royal Marines. Nagluluksa ang Philippine Navy sa pagpanaw ni Major General Jonas R. Lumawag, Philippine Navy Marines, ang nakatalagang pinuno ng the Naval Inspector General. Dito yun sa mga control center agencies. Si Major General Lumawag o ONAT, John Sanoj, Wild Lakes, sa kanyang pamilya, mga kaibigan at katrabaho ay tubong Lipa City, Batangas. Siya ay likas na mahusay at maaasahan sa trabaho. Patunay nito ay kilala siya pagdating sa kanyang husay sa aspeto ng personal management, operations at training. Isa rin siya sa mga tinaguriang Marine Aviator. Si Sir Lumawag ay miyembro ng Philippine Military Academy, Bigkislahi, Class 1990. Isang pagpupugay sa isang matikas na mandirigmang opisyal ng Philippine Marine Corps. Saludo po kami sa inyo, sir. Tunghayan naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga ulat ng brigada. Mainit na tinanggap ni Brigadier General Nestor E. Naral Jr., Philippine Navy Marines, Commander 2nd Marine Brigade, si Police Brigadier General Rodelio B. Hoxton, Retired, Director 4 ng Transport Security Accreditation and Training Management Service sa ilalim ng Transportation Security sa Tawi-Tawi. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Pagkakaisa sa pagitan ng militar at ng ibang sangay ng gobyerno, yan ang isang daan para makamit ng bansa ang mas mahusay na serbisyo, lalong-lalo na pagdating sa seguridad. Pinatunayan ito ng bumisita sa mga tropang Marines ng Tawi-Tawi ang Direktor ng Transport Security Accreditation and Training Management Service ng nasabing lalawigan na si Police Brigadier General Rodelio B. Hoxton, Retired. Ang nasabing pagbisita ay may kinalaman sa usapin ng mga estratehiyang ginagawa ng militar
at iba pang law enforcement agencies upang mas mapabuti ang seguridad ng transportasyon sa Tawi-Tawi. Sa kanyang pagbisita ay nagbahagi din ng kanyang suhestyon si Police Brigadier General Hoxon pagdating sa proactive approach at strategic vision na siyang daan upang mas maging epektibong ahensya. Ang pangunahing tungkulin ng nabanggit na ahensya ay upang tiyakin ang ligtas na paglalakbay ng mga tao, pati na rin ang maayos na transportasyon ng kalakalan na may parehong layunin ng inyong mga Marines sa Tawi-Tawi. Ang kaligtasan ng mamamayan at isang tahimik na lalawigan. Para sa mga ulat ng Brigada sa Tawi-Tawi, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma. Pagsuko ng armas sa sundalo pinangasiwaan ng 2nd Marine Brigade sa headquarters ng BLT-1 Panglima Sugala, Tawi-Tawi. Nagbabalita, Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines. Pinangunahan ng 2nd Marine Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Nestor E. Narag Jr., Philippine Navy Marines, ang formal na pagsuko ng Lost Firearms sa headquarters Marine Battalion Landing Team 1. 4 na individual mula sa munisipalidad ng Panglima Sugala ang voluntaryong nagsuko ng iba't ibang armas tulad ng KG-9, semi-automatic pistol, caliber 45 pistol, M79 grenade launcher at isang homemade shotgun. Sa gitna ng seremonya ay nagbigay din ng pangunahing pangangailangan at cash assistance sa mga nasabing individual. Ang voluntaryong pagsuko nila ay patunay lamang ng pagtitiwala ng komunidad ng inyong Philippine Marine Corps. Para sa mga ulat ng Brigada sa Tawi-Tawi, ako si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Dumako naman tayo sa norte, dating miyembro ng NPA, sumuko sa Philippine Marine Corps. Bukod dito, isang exercise ang isinagawa sa 4th Marine Brigade. Para sa detalye ng balitang ito, Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines. Imbagnal daw yung amin dito Ilocos, Mangiroquanja, isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group na nakabase sa Ilocos Region at probinsya ng Cagayan at Abra. Ang sumuko sa MBLT-8 sa ilalim ng 4th Marine Brigade noong March 5, 2024. Nagbalik loob sa gobyerno at sumuko sa mga militar si alias K. Mario, na dating miyembro ng Communist Terrorist Group na nakapailalim sa Franklin Ariola Brigade. Taong 1986 nang nagsimulang ma-recruit si alias Mario sa makakaliwang organisasyon ng New People's Army o NPA. Mula nito ay napabilang siya sa grupong nakabase sa Ilocos Region at probinsya ng Cagayan at Abra. Sa kanyang pagbalik loob sa gobyerno ay bitbit din niya ang mga gamit niyang armas na kanya din niyang isinuko sa autoridad. Ang nasabing pagsuko ay patunay ng kanyang pagkamulat mula sa panlilinlang ng nasabing grupo. Samantala, isang unilateral exercise naman ang isinagawa ng 4th Marine Brigade. Sumailalim sa isang unilateral exercise ang Marine Battalion Landing Team 8 sa ilalim ng pamumuno ng 4th Marine Brigade sa Cagayan noong March 19, 2024. Ang exercise panggedkedan ay layuning mapanatili ang kahandaan at kapabilidad ng nasabing unit laban sa posibleng banta sa kapayapaan sa lugar. Para sa mga ulat ng Brigada sa Cagayan, ako si Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma! Bigyan naman natin ng ilang sandali upang kunitain at alalahanin ng ating mga mandirigmang marino na nag-alay ng kanilang sariling buhay, alang-alang sa pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan at sa sambayanang Pilipino. Sila ay sina Technical Sergeant Jeffrey B. Sena, Philippine Navy Marines, sumisip Basilan noong March 19, 2009. Corporal Raul G. Castellones, Philippine Navy Marines, Kauswagan, Lanao del Norte, March 21, 2000. Private First Class Armando O. Salmazan, Philippine Navy Marines, Kauswagan, Lanao del Norte, March 19, 2000. At si Private Alvino B. Bahian, Philippine Navy Marines, sa Kalamansig, Sultan Kudarat, noong March 20, 2017.
Ang buong bansa at bawat Pilipino ay sumasaludo at nagpapasalamat sa inyong kabayanihan. Alam niyo ba, dahil Women's Month ngayon, meron ding babaeng commander na matangke ang Philippine Marine Corps. Nagmula sa General Santos City. Siya si Major Beryl Charity Bacalcol, Philippine Navy Marines, GSC. Siya ay nagtapos sa prestihiyosang paaralan ng Philippine Military Academy taong 2007. Sa kanyang pagtatapos, nagboluntaryo siyang maging bahagi ng Marine Corps kung saan nagtapos siyang pangatlo sa kanilang Marine Officer Basic Course o MOBC. Pinagpatuloy niya ang kanyang military career sa Basilan bilang company commander sa 1st Marine Brigade hanggang siya ay naging aide ni General Guerrero AFP. Makalipas pa ang ilang pangtaon ay kinilala siya bilang kauna-unahang company commander ng Amphibious Assault Vehicle o AAV. Hanggang siya ay madistino bilang Operations Officer ng Assault Armor Battalion sa Zamboanga City. Patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga aplikante ang Philippine Marine Corps. Para sa mga aplikante ng NOCC sa Central Luzon, ang inyong Philippine Marine Corps ay magbubukas ng AFP Service Aptitude Test Schedule mula April 8 at 9 at susundan naman ng IQ at Neuro Exam mula April 10 hanggang April 12. Maaari din kayo magtungo sa Philippine Marine Corps Recruitment Office, matatagpuan sa Marine Barracks, Florcido Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. O kaya ay tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. Huwag niyo din mong kalimutan na i-like ang ating official FB page sa mga bagong kaganapan sa inyong Philippine Marine Corps. Shoutout naman tayo! Shoutout sa mga sumusuporta sa Balitang Mandirigma. Mula sa ating YouTube channel, si Sir Alvin Sangutan, Sir Hergy Parsha at Ma'am Alab Mara. Mula naman sa ating Facebook page, 293 MBC Conqueror, MBC 236 at 237, Sir Nestor Tagavilla, Rosario, at binabati namin ang mga bagong nagsipagtapos ng Naval Command Course Class 7, NOCC Class 19 Mapitaglahi, especially to Captain Rubia, Philippine Navy Marines, Lieutenant Junior Grade or Halo Philippine Navy ng NETDC, si Ensign Encarnacion, Philippine Navy ng CMOG PN, Ensign Calape ng Philippine Navy Naval Sea Systems Command, Ensign Laigo ng Philippine Navy Surface Warfare at buong Charlie Company ng NOCC Class 38. At binabati rin namin si Second Lieutenant Co, Philippine Navy Marines at Second Lieutenant Aves, Philippine Navy Marines. Mula po sa inyong Philippine Marine Corps at Balitang Mandirigma, isang maligayang bati po sa ating Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, General Romeo S. Browner, Philippine Army. Happy birthday po, sir! Welcome back, ma'am! At isang linggo na naman tayong nakapaghatid ng balita ng Philippine Marine Corps. Maraming salamat, Frances. At huwag pa rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel ng Balitang Mandirigma. Sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan, ako si Second Lieutenant Frances Gonzalez, Philippine Navy Marines. At ako naman, si Captain Tisha Alamir, Philippine Navy Marines. At ito ang Balitang Mandirigma!